Magkakalaglagan na matapos ibulgar ni Mang Dolpo na si Gian ang nagbayad sa kanya kapalit ng pananahimik. Matapos ang mahabang panahon ng katahimikan, muling nagkaroon ng pag-asa ang kaso ni Lorena nang lumabas si Mang Dolpo at nagpa siyang tumayo bilang saksi. Ang matandang ito na matagal nang naglilihim ng katotohanan ay nagpasya na. Hindi na siya mananatiling tahimik. Sa kanyang paglabas, tila ba may sinag ng liwanag na sumilip sa madilim na hinaharap ni Lorena. Para kay Tristan, nakababatang kapatid ni Lorena, ang hakbang na ito ay malaking bagay. Matagal na niyang pinangahawakan ang paniniwala na inosente ang kanyang ate. At ngayong meron ng taong handang magpatunay, mas lalo siyang nagkaroon ng positibong pananaw. Sa kanyang puso, kumpiyansa siyang makakamtan ng ate niya ang hustisyang matagal nang ipinagkakait sa kanya. Sa kabilang banda, si Wilfred na siyang pangunahing nagdidiin kay Lorena ay nakaramdam ng kakaibang emosyon nang marinig ang balitang mayroong taong handang tumistigo pabor kay Lorena. Sa loob-loob niya, may kaunting tuwa at ginhawa dahil tila may pag-asang totoo nga ang sinasabi ni Lorena na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Joy. Ngunit hindi pa rin siya lubusang makumbinsi. Ang kanyang isipan ay tila dinudurog ng magkahalong pagdududa at pag-asa. Lalo pat muling nagparamdam si Ronnie. Tulad ng dati, sinimulan na naman nitong lasunin ang isipan ni Wilfred. Ano, Wilfred? Bakit ngayon lang lumutang ang matandang yan? Hindi ba't napakatagal ng panahon na lumipas mula nang mamatay si Joy? Kung totoo siyang saksi, bakit hindi siya lumantad agad? Baka naman pinagpraktisan lang niya ang sasabihin para maging kapani-paniwala, ani Ronnie, na puno ng paninira. Ngunit sa pagkakataong ito, tila nagbago ang puso ni Wilfred. Hindi na siya basta-basta nagpadala sa mga salita ni Ronnie. Huwag mo akong pangunahan, Ronnie. Kung saksi si Mang Dolpo, sisiguraduhin kong hindi siya makakapagsinungaling. Hindi ko hahayaang madala na naman ako sa maling akala. Dumating ang ikalawang pagdinig. Punong-puno ng tensyon ang loob ng korte. Lahat ay naghihintay kung ano ang sasabihin ni Mang Dolpo. Nang siya ay tumayo at nanumpa, mariin niyang idineklara ang kanyang nakita. Hindi si Lorena ang pumatay kay Joy. Ako mismo ang nakasaksi sa pangyayari. Sigurado ako sa nakita ko. Buong tapang niyang ipinahayag. Ang salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa konsensya ng lahat ng nakikinig. Ngunit hindi rin nagpahuli ang kabilang kampo. Upang siraan ang kanyang kredibilidad, inilabas nila ang medical report ni Mang Dolpo. Ipinakita nila sa lahat na malabo na ang mga mata ng matanda, kaya't hindi raw ito maaasahang saksi. Hindi ba't mahina na ang paningin mo? Paano mo nasabing malinaw mong nakita ang pangyayari? At higit sa lahat, baka naman binayaran ka lang para tumistigo. Panunumbat ng abogado ng kabilang panig. Ngunit hindi natinag si Mang Dolpo. Sa halip, matapang niyang inamin, totoo, binayaran ako. Ngunit hindi si Lorena ang nagbigay sa akin ng pera, kundi si Gian. At ang kapalit, ang pananahimik ko. Gulat ang sumambulat sa korte, lalo na kay Ronnie, na siyang nasa likod ng lahat. Ang kasunduan pala na ipinagawa ni Ronnie kay Gian ay hindi tumalab. Tinataka na ni Gian ng pera si Mang Dolpo kapalit ng kanyang katahimikan. Ngunit pinili pa rin ng matanda na tuparin ang kanyang pangako kay Lorena na magsasabi siya ng buong katotohanan. Sa revelasyong iyon, nagsimulang matuklap ang mga kasinungalingan ni Ronnie. Dahil dito, nagsagawa ng masusing investigasyon ang mga otoridad. Ipinatawag si Gian upang humarap at ipaliwanag kung bakit niya sinusubukang suhulan si Mang Dolpo. Nang una, nagtangka pa itong magmatigas, ngunit sa takot na siya ay madamay sa mas malaking kasalanan ni Ronnie, napilitan siyang umamin. Ako'y nagkamali.
Si Ronnie ang totoong may pakana ng lahat. Siya ang nagpautos sa akin. Siya ang utak ng kasinungalingang ito. Lahat ng ito ay ginawa namin para mailigaw ang kaso at madiin si Lorena. Sa pag-amin ni Gian, bumagsak ang matibay na pader ng kasinungalingan ni Ronnie. Isa-isa nang lumabas ang mga revelasyon at hindi nagtagal nabunyag na maging si Dennis at ang pinagkakatiwalaang abogado ni Wilfred na si Atty. De La Cruz ay kasabwat din sa krimen. Dito tuluyang nabasag ang puso ni Wilfred. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Kasama si Amber, napagtanto nilang mali ang maagang paghusga nila kay Lorena. Pinakinggan nila ang mga kasinungalingan ni Ronnie at agad nilang hinatulan si Lorena bilang salarin kahit wala pang pinal na desisyon mula sa hukuman. Nagpadala tayo sa galit at panlilinlang, patawad Lorena. Bulong ni Wilfred sa kanyang sarili, puno ng pagsisisi. Habang lumalabas ang katotohanan, ay unti-unti namang nadidiin ang tunay na mga kriminal. Sina Ronnie, Dennis at Atty. De La Cruz ay tuluyang kinasuhan. Sa harap ng korte, wala silang nagawa kundi tanggapin ang kanilang kahihiyan. Patong-patong na kaso ang kanilang kakaharapin mula sa pakikipagsabwatan, pagsisinungaling, paninira, hanggang sa mismong pagkakasangkot sa pagkapatay kay Joy. Isa-isa nilang tatanggapin ang bigat ng kanilang kasalanan at sa dulo, kulungan ang magiging kapalit ng kanilang kasakiman at kasamaan. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakit, nanaig ang katotohanan. Si Lorena, na matagal na pinapahirapan ng maling paratang, ay unti-unting muling nabigyan ng pag-asa. Si Tristan, sa wakas, nakita ang sinag ng hustisya para sa kanyang ate. At para kay Wilfred, nagsilbi itong malupit, ngunit makatarungang leksyon na huwag basta maniniwala sa mga kasinungalingan at higit sa lahat, huwag husgahan ang isang tao hanggat hindi pa lumalabas ang buong katotohanan. Samantala, ang mga kriminal na sina Ronnie, Dennis at Atty. De La Cruz ay nagbabayad ng kanilang mga kasalanan sa loob ng bilangguan. Ang hustisya, bagamat huli, ay dumating din sa wakas. Sa huli, naging malinaw ang lahat. Ang katotohanan ay hindi kailanman kayang itago ng kasinungalingan. Gaano man ito kagaling na ikubli. Ikaw kaibigan, sa iyong palagay, tama lang ba ang ginawa ni Gian na ikanta si Ronnie bilang utak ng lahat ng kasinungalingan? Kung oo ang iyong sagot ay huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.